Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. I'm sure nakarating na sa inyong mga feed itong malaking balita, parang isang modus na nangyayari sa mga airport dito sa Canada. But I think primarily Toronto Airport, no? Yung napag-uusapan. I'm talking about the luggage tag switching operation that is happening. Okay. Do you guys remember sometime last year, 2025, July yun, if I'm not mistaken? Meron po tayong dalawang kababayan, umuwi ng Pilipinas. Pagdating ng Pilipinas, doon po sila na-apprehend o inaresto dahil yung mga bagahe daw nila puno ng illegal drugs. Okay. Now, I do not know any update on it. I tried researching kung ano na kaya nangyari dun sa mga yon. Pero at that time, I remember when I talked about that, there were already comments doon sa episode na yun referring me to this modus. Sabi, Ina, hindi kaya biktima sila ng tag switching? Well, hindi ko alam, wala pa nga tayong update sa balitang yan. Anyway, bumalik ngayon, sa balita, itong tag switching na nangyayari dahil meron parang mga investigative report that came out. Okay, nakita doon kung kano kadali gawin itong tag switching na ito. Welcome back. Attorney Jake Aguilar is here to talk to us. Tell us what we can do to protect ourselves para hindi mabiktima dito. Kung nabiktima ka, anong gagawin mo? 'Di ba? At si Attorney Jake may biyahe din next week. Kaya bigla tuloy akong kinabahan next week yung biyahe ko. May ganyan pala. Hindi ko nga alam yan eh. Oo, but I will show you, sige merong clip from CTV News. Yeah. Real ito, medyo maikli lang ito explaining how the whole thing happens. Right. Okay? Let me play a portion of this. Hold on. I'm going to show you just how easy this is. You go to the airport, you check in your bag. This bag tag is put onto your bag, and then you say goodbye to your luggage. Somewhere in the bowels of the airport, a corrupt employee very easily unsticks this tag and puts your tag on a drug bag. What happens then is your bag is put on the plane either without a tag or a rush tag is put on, so it makes it to its final destination. The drug bag is now traveling on that same flight with your name attached to it. Someone on the other end picks up the drug bag, and you may never even know about it. But if it gets caught, it's your name attached to a bag of drugs. Ayun. Oh, guess magaling naman yung explanation, Yeah, very clear naman. Real na yun. So, paano yan, Attorney Jake, uuwi ng Pilipinas? Ano gagawin? Nabiktima sila nito, tapos nahuli sa Manila, o kahit dito pa lang sa Yun nga. So, ang pinaka-ano lang nito, kasi syempre, di-deny mo, yun naman talaga, totoo naman. Hindi sa'yo yun, kumbaga, yung bag na may drug, syempre yun nasasabihin mo, which is true. Hindi iyo yun, kaya lang, it's a matter of evidence kasi. So, ang ikaw ngayon na magpo-prove na hindi nga iyo yun, kasi kumbaga, ang presumption, yun kasi may yung tag nga andun eh. Tag mo yun eh, kumbaga. So, pinag-isipan ko din yan kanina. Siguro nga pinakamagandang solusyon yan, ipicturean mo na lang yung bag mo. Before mo siya i-check-in or siguro sa process ng check-in, habang tinitimbang siguro yung picturean mo, isa-isa. Para at least you have proof na kung ano yung itsura ng totoong bag mo. Yeah. So, yun nga, it's a matter of evidence lang din kasi. And minsan, syempre, yung i-deny mo siya na hindi akin yan, that won't be enough. Kaya kailangan mo ng other evidence. So, ang naisip ko na nga lang is picture, which is anyway, we always have our phone with us. So, yun na lang yung pinaka-solution dito. And then, yan nga, buti, nagkaroon tayo ng awareness. Kasi, syempre, kung hindi mo alam, pipicturean mo ba yun? Ba't mo naman pipicturean yung bag mo, di ba? Pero ayan nga, since alam na natin na nangyayari pala yan, mabuti na rin na nag-iingat tayo. Tsaka dito rin sa Canada kahit paano, I mean, mas mababa yung chance na merong hindi mabuting tao na nag-ooperate doon sa loob ng airport. Pero as we know nga, kahit Canada, meron na rin mga ganyan. Meron na nga, ito clearly. Exactly. So marami na rin criminal elements ngayon dito sa Canada. So nangyayari na rin nga pala talaga yan. Which is siguro nga, dapat maging aware lang tayo at yan. Kung pabiyahe tayo,
picturean. Yun na lang ang pinaka ano ko. Oo. Kasi otherwise, you go back like resibo, mga ganon. Resibo ng pagbili mo ng bag. Ito yung bag ko talaga, ganito, ganyan. Tapos yung sinasabi ng ibang tao, hindi never ko nakita yung bag na yan sa kanya. Never niya, mga ganon. So anyway, mas ano pa yan, mas mahirap i-gather yung mga ganong evidence, di ba? Ang pinakamadaling evidence na pwede mong kunin is yung picture. Yeah. Meron pa akong isang naisip. Although ito, medyo may gastos ng konti, kung gusto ninyo o willing kayong bumili ng mga tags, may Tracker, tracker. yeah. Pwede. Oo, ilagay mo dun sa obviously sa maleta mo para kunyari tanungin ka, o bagahe mo to, ba't nandito pangalan mo? Sabi mo, o pangalan ko yan pero hindi ko bag yan, ito yung bag ko, bumabiyahe sa may tracker ako kamo, yung mga that could also. Correct. Yeah. Buti na lang nasabi mo yan. Nabigyan din Ano ako ng tawag idea. doon? AirTags yata tawag AirTag, doon. yeah. Sa Apple meron silang ganyan. Oo. Eto na, Attorney Jake. Paano? Nakalabas na ng Canada. Kababayan natin, kala niya nagbabakasyon lang siya sa Pilipinas. Doon siya naharang halimbawa sa Pilipinas. Ano una niyang gagawin? Wala siyang noon itong mga preventive measures na pinag-usapan natin. Unang-una, syempre, hingi siya ng din assistance ng lawyer para at least ma-advisean siya. Baka kasi kung anong masabi niya, di ba, minsan nga, you have the right to remain silent, di ba? Especially kung inaaresto na siya, di ba? So, mga ganon. And, syempre, unang-una, i-deny mo din. I mean, you just tell the truth. Yun naman. Kasi nga, pagka, adamant ka na hindi iyo yan, kahit pa paano evidence yun na nakikita nila yun na talagang dinideny mo. Pero yun nga, hindi buo yung evidence kasi, well, anyone can say that, di ba? Everyone will deny it. Sa human yun o hindi, syempre, hindi mo aaminin yun kasi may drugs nga yun. Alam mo, makukulong ka. So, kaya hindi ganun kalakas yung evidence. You need something else. And then, at some point nga, you will have to prove it. Yun nga lang talaga eh. And mahirap man kunin yung proof na yun, as I mentioned earlier. You will have to prove it. Otherwise, magkakaroon ka ng case. Magiging full-blown case yon. And then dun sa case na yon, dun mo ipoprove na hindi nga talaga iyo. Pero syempre, mapaprocess ka, pwede kang arestuhin and all. Yung bakasyon mo, baka sa kulungan mo i-spend yon. Kasi drugs, di ba, mataas ang penalty yan. Tsaka minsan, non-bailable siya. Especially kung madami yung quantity. And in some cases nga, death penalty pa, di ba? In some countries, di ba? Na kung nagdala ka ng substantial amount ng drugs, death penalty pa ang ipapataw sa iyo. So, wala tayong magagawa para ma-prevent yon. If hindi mo ma-prove right then and there na hindi iyo yun, pwede kang i-charge na. Pwede kang i-kulong. And then later on mo na lang ipoprove doon na sa case. So, mahabang case yun. So, just imagine the things that you have to go through. Right. But anyway, that's the reality. Yun at may iwang ka dun for a long time talaga, no? Kahit pa citizen ka na dito, if doon ka nahuli, you will face the consequences there, no? Regardless kung anong status. Tama ba yun, Attorney Jake? Oo. Totoo, regardless of status. Kung baga, foreigner ka man or ka man doon, citizen ka man doon or what. If you break the law, then you have to suffer the consequences or at least you face the charges, yun man lang. Oo. Ngayon, kunyari, talagang looking ahead ako masyado, no? But for example, citizen, na hindi mo na depensa ng sarili mo ng mabuti, ngayon, nakulong ka doon. Pag na-serve mo yun, pwede kang bumalik ng Canada. Pero kung ikaw ay temporary resident na hindi mo rin napatunayan ng gusto ang iyong depensa, baka hindi ka na talaga rin makabalik. Kahit PR, paano ba yun? Baka hindi ma-renew yung yung temporary residency mo, di ba? Kasi syempre, temporary, re-renew mo siya. Kung may criminal record ka, inadmissible ka na, hindi mo ma-renew yun. And even if PR ka, kung serious criminality yun, pwede ma-revoke din yung PR status mo. So it can affect your immigration status. Especially nga kung drugs yung involved. Alam naman natin, governments take it seriously. Iba yung mga drug cases na yan. Oo, no? Tsaka itong syndicate na to, Attorney Jake, it's not a simple one. International, board, it's a multinational crime because you have to have somebody, you have to be working with somebody abroad.
'Di ba? Exactly. For it to be successfully Right. na magawa mo, may Right. tatanggap doon, alam mo yung itsura ng luggage, kung saan nilagay. Tapos doon sa sa switch ng tag, meron silang kakonsyaba in airports dito at 'di ba? Oo, no, it's a Pati crime complicated. talaga international na rin minsan. Kumbaga ano Mm. na rin sila, big time. Oo. Ay nako. Anyway, yun lang This is a PSA. Okay, at least alam natin na may ganitong nangyayari. Hindi Right. hindi man siguro ganun kalaganap, pero nakakatakot siya kaya mag-ingat pa rin tayo. In fact, dito sa isang CTV report pala no na aking i-share ngayon, yung article version, nakasulat dito that it is happening to flights also heading to the Philippines. Mhm. W5, ito po yung investigative report na naglabas Sabi, compile the data through court records, news releases, and police sources. The cases involved flights from Canada to the Dominican Republic, Paris, Germany, Morocco, Bermuda, the Philippines, and Korea, where drug smuggling can carry the death penalty. Well, sa Pilipinas, hindi, Pero, meron daw mga rutang papuntang Pilipinas. Alright? Tapos, last year daw, RCMP has arrested 6 baggage and ramp workers at Toronto Pearson International Airport with connection with alleged bag tag switching cases. Buti sinabi dito. These numbers only reflect yung mga na-detect. Hindi natin alam yung mga nakalusot na rin talaga, no? Oo nga naman. Sabi dito, there is no way of knowing how many passengers may have unknowingly had their names used to move drugs around the world. Right. Oo. Isang bagay lang, Ina, na gusto kong idagdag. Meron dapat pwedeng gawin yung gobyerno or kung sino man na nag-ooperate dun sa airport, di ba? Tingnan mo kung gaano kadaling tanggalin yung sticker. Dapat mahirap tanggalin yun, di ba? Yeah, oo nga, no. Basta-basta Konting na- effort lang matatanggal. Exactly. Tapos hindi na dapat na ibabalik yun. Alam ko yung iba na sticker na pag pinilit mo siyang tanggalin, mawawarak siya. Hindi mo na siya mababalik ng ganon. Alam ko yung iba, dapat ganon yung sticker na gagamitin nila. Hindi basta-basta na tatanggal at na ibabalik. Yung talagang kailangan mong guntingin or something para mo matanggal siya. Kung sisirain mo na talaga siya. Hindi mo parang na siya zip tie, no? Parang kapag ginupit mo, hindi mo na mababalik yun. Exactly. Hindi mo na mare-reuse. Siguro, ano na yun. Labas na yun sa atin. Hindi naman tayo involved doon. But yung mga airport official siguro dapat yun ang gawin nila. Oo. Okay. Well, that is it, Guys, baka mas magaling kayo mag-research sa akin. Gusto ko talaga, naghanap ako ng update dun sa 2 bumiyahe galing Toronto. Papunta sa NAIA sila na hulit. Alam ko yun para magkasunod na araw pa. Okay. I'm trying to find somebody, sa PNP sa Pilipinas. Tinusubukan ko, makakuha ng update dyan sa story niyan. Pero kung meron kayong makitang update, please provide me information dyan sa comment section. I'm so curious about what happened to them. We will end this episode here. Attorney Jake, thank you so much. Salamat din. Alam mo na, ingatan mo yung mga bagahe mo sa biyahe mo next week. Okay, thanks everybody. See you guys in the next one. Bye. Bye.